Magandang hapon, Wisdom. Magandang hapon, Wisdom. Magandang hapon, Wisdom Online. Magdasal tayo. Salamat, Jesus. Salamat sa araw na ito. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Nagpapasalamat kami sa isa pang mensahe, isang paghahayag na inihanda mo para sa amin ngayon. Sumasamo ako sa dugo ni Jesus sa ating pag-uusap. Espiritu Santo, kinikilala namin ang iyong presensya. Espiritu Santo, iyong ibinibigay sa amin ang paghahayag. Buksan mo ang aking bibig at hayaang lumabas ang iyong mga salita sa aking bibig ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagbukas mo rin sa aming mga puso upang matanggap ang inihanda mo para sa amin ngayon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dalangin namin. Amen at amen. Alam mo ba, bago tayo magsimula, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang anunsyo para sa araw na ito. Sabi ng lahat, Abundance Weekend. Gusto ko talagang hikayatin ka na dumalo dito kung hindi mo pa nagagawa. Tama, kaya ito ay isang 2 araw na kaganapan. Ang Agosto 30 ay isang Sabado mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. At pag-aaralan mo at malalaman kung tungkol saan ang bautismo, kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa bautismo sa tubig at sa bautismo ng Espiritu Santo. Pareho pong importante sa faith walk ninyo. Kaya gusto talaga kitang hikayatin. Kung hindi mo pa ito nagawa, kung hindi ka nakadalo, mangyaring mag-sign up muli sa Sabado. Tama? Kung Sabado lang. Kung gusto mong gawin mo na lang ang staging portion sa Sabado. Pagkatapos ay mabuti. Kung ikaw, kung nabinyagan ka na, patawarin mo ako, maaari mo bang patayin ang pamaypay na iyon? Mangyaring salamat. Kung nabinyagan ka na, dumalo ka lang sa Sabado. Ngunit kung gusto mo ring dumaan sa binyag, mangyaring dumalo ka sa US. Linggo ka agad sa susunod na araw at ikaw ay magkakaroon ng iyong binyag. Ang magandang bagay ay makakakuha ka ng isang libreng kamiseta, hindi ba? Oo, kaya ang aking pag-aaral ngayon, ang aking libreng kamiseta. Kaya pakiusap ngayong buwan na ito, ika-30 ng Agosto. Mangyaring mag-sign up, sabihin ng lahat mag-sign up. Oo, mangyaring mag-sign up. Okay, handa ka na para sa salita? Ngayon, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isa sa pinakamakapangyarihang tool. Lahat ay nagsasabi ng mga kasangkapan. Isa sa pinakamakapangyarihang estratehiya sa iyong pananampalataya, lumakad sa iyong pananampalataya buhay. At ang sinasabi ko ay ang kapangyarihan ng katahimikan. Tahimik ang sinasabi ng lahat. Sa Tagalog, katahimikan. Kapag sinabi kong katahimikan, oo, ang sinasabi ko ay ang pag-zip ng iyong bibig at hindi nagsasalita. Ngunit ang sinasabi ko rin ay tungkol sa pagpapatahimik sa mga pagnanasa ng iyong katawan. Ang sinasabi ko rin ay ang pagpapatahimik ng iyong emosyon. Pinag-uusapan ko rin ang tungkol sa pagpapatahimik sa iyong mga iniisip. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, makinig ka, napakaingay ng mundo sa paligid natin. Agree kayo? Come on, punta ka na lang sa restaurant, punta ka sa coffee shop for some reason, lalo na dito sa Pilipinas, every time coffee shop sa restaurant. Naku, laging may ganong kalakas na background music, hindi man lang kayo makapag-usap. Maraming beses, kailangan mong humiling, alam mo ang staff, alam mo ang server. Mag-request ka lang at sabihin, please, pwede mo bang i-tone down ng kaunti, di ba? Hindi lang tayo nandito para kumain. Gusto rin naman nating mag-usap, di ba? Sa pakikisama, hindi ko alam kung nagiging parte na ng ating kultura, di ba? Nabubuhay tayo sa panahon na puno ng ingay at kaguluhan, tama? Halika, hawakan mo lang phone mo, buksan mo lang ang iyong telebisyon, ang ingay ng mga tao. May mga palabas at syempre mga tao sa paligid mo. Gusto nilang itulak ang kanilang agenda sa iyo. Gusto nilang itulak ang kanilang mga opinion sa iyo. Dapat ganito, dapat ganon. Gusto nilang sabihin sa iyo kung paano mamuhay ang iyong buhay. Ang mga tao ay humihingi ng mga bagay mula sa iyo. Hinihingi ang iyong atensyon, hinihingi ang iyong pag-apruba. Napansin ko rin na may mga tao, dahil sa kapaligiran na aming tinitirhan, hindi sila komportable sa katahimikan. Meron dito noon.
Obserbahan mo lang, may mga tao agad paggising nila. Ang una, kahit dati, siguro ngayon, these days, yung phone, di ba? Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay buksan kaagad ang telebisyon o ang radyo o sa kasong ito ang iyong mga speaker, tama, at pagkatapos ay tumugtog, magpatugtog ng musika. Naiintindihan ko, ngunit pagkatapos sa ilang kadahilanan, mayroong pagnanais na may gusto ako sa background, may hinahanap ako sa background, nakakausapin ako. Ang mga balita ay maaaring nasa buong mundo. Ang mga balita mula sa ibang mga tao. Ang mga balita tungkol sa buhay ng iyong mga kaibigan sa Facebook. Gusto mong malaman kaagad sa sandaling magising ka ang mga bagong yugto. Tama ba? Pansinin mo lang ito sa iyong pamumuhay. Hindi ka ba komportable sa katahimikan? Sa Mateo 6:33, ito ang unang bagay na babasahin natin, sabi nito, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya sabi ng Biblia, huwag munang hanapin ang telepono, huwag hanapin ang radyo, telebisyon muna. Sabi ng Biblia, kailangan mo muna akong hanapin. Ilagay ang iyong sarili sa isang silent mode at makinig sa kung ano ang aking sasabihin. Tinatawag tayo para patahimikin ang ating laman. Sabi ng lahat, patahimikin ang ating laman. Karunungan online, i-type ito pababa. Tinatawag tayo upang patahimikin ang ating laman. Ano ang ibig kong sabihin dito? Upang patahimikin ang pagnanais na ipahayag ang ating sarili? Ang ilan ay gustong makinig sa iba. May mga gustong magsalita kaagad. Sino ang maaari kong sabihin ngayon? Kung wala kang kasama, paano ka tatawag? Gusto mo lang magsalita. Merong mga bagay na iyon. Gusto mong patahimikin ang pagnanais na matugunan ang mga hinihingi ng iyong katawan, ang mga hinihingi ng iyong mga damdamin, ang mga hinihingi ng iyong isip. Ano ang ibig kong sabihin dito? Sa sandaling magising ka, ang iyong katawan ay hihingi sa iyo ng maraming bagay. Ano ang mga hinihingi ng iyong katawan? Ano ang isang konkreto at malinaw na halimbawa nito? Pumunta sa banyo, tama? Paano, George? Agad-agad. Hindi sasabihin mo sa iyong katawan, gusto mo ng kape. Nagugutom ako, kain muna tayo ng almusal. Tama? Ang iyong katawan ay magsasalita sa iyo at sasabihin, kailangan ko ito. Hay, kailangan ko yan. Hoy, kailangan mong lumabas at ayusin ito. At pagkatapos, oo, sasabihin ng iyong isip, oh, hindi, marami akong bagay na kailangan kong gawin. Kailangan mong magsimula, kailangan mong pumunta at simulan ang iyong paglalaba, kailangan mong pumunta at simulan ang iyong trabaho, kailangan mong pumunta at simulan ang mga bagay na ito ng tama. At ang iyong emosyon ay magsisimulang magsalita sa iyo at magsasabing, sandali, sandali. Hindi nagustuhan ng mga kamag-anak mo ang post mo sa Facebook. Dapat ma-offend ka sa susunod na i-like mo ang post mo, di ba? Ibig kong sabihin, ang iyong emosyon ay magsasalita sa iyo, ang iyong isip ay magsasalita sa iyo, ang iyong katawan ay humingi ng mga bagay mula sa iyo. Tama ba? Ngunit makinig, simbahan, kailangan mong labanan para sa katahimikan. Maaari ko bang sabihin iyon muli? Kailangan mong lumaban para sa katahimikan? Patahimikin ang iyong katawan, patahimikin ang iyong kaluluwa. Kapag sinabi kong kaluluwa, ito ay ang iyong isip at ang iyong damdamin. Kailangan mong sabihin sa iyong kaluluwa na kalmado. Ang iyong katahimikan ay mas malakas at mas malakas. Lahat ay nagsasabi ng malakas, lahat ay nagsasabi ng mas malakas. Alam kong wala itong saysay. Paano magiging malakas ang katahimikan? Ngunit ito ay magagawa at ito ay gagawin at ito ay nasa daigdig ng mga espiritu. Ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa sa argumento. Pinili mong hindi lumaban.
At maraming beses na may mga taong gusto ka, tapos hinihintay ka nilang tumugon. Ang iyong katahimikan ay mas malakas at mas malakas kaysa sa sakit sa iyong katawan na pinili mong huwag pag-usapan. Hindi dapat pansinin. Ang pag-aalala at takot na pinili mong hindi ipahayag. I know your mind, your emotion are saying this and that. Naisip mo na ba ito? Naisip mo na ba yon? At ang pag-aalala at takot ay namumuo, ngunit pinili mong huwag magsalita tungkol sa kanila. Ang iyong pananahimik ay mas malakas at ito ay mas malakas kaysa sa mga maling pinili mong huwag pag-usapan. To focus on, as soon as you wake up, as soon as you deal with people around you, in your family, in your household, you will see the wrong things around you. Magsasalita ka ba o hihigop ka na lang sa bibig mo at sasabihin hindi ko iyong pagtutuunan ng pansin ngayong gabi? I'm not gonna focus on that today. Pipiliin kong huwag pansinin. Ang iyong katahimikan ay mas malakas at mas malakas kaysa sa mga kasinungalingan na pinili mong hindi itama. Tapos yung kaguluhan na pinili mong layuan, na pinili mong hindi ayusin. Marami kayong fixer. Kung may problema, gusto mong ayusin ito ng tama. Malayo. Kung may kumausap sa'yo at nagbabahagi ng problema, gusto mong ayusin ito ngayon. Nagbabahagi ka lang. Tama, may ilan sa inyo na hindi makatayo. Alam mo, anumang uri ng pagtatalo, kaguluhan. Kailangan mong umakyat at ayusin ito. Ang iyong katahimikan ay mas malakas at mas malakas kaysa sa drama sa iyong kaluluwa. Okay, napakaganda ng isang ito, ang drama sa iyong kaluluwa na pinili mong magpigil. Makinig, tanungin kita, kaya mo bang magpigil kapag ang lahat ng nasa laman mo ay gustong sumabog? Kaya mo bang magpigil kapag lahat ng nasa loob mo ay gustong sumigaw sa galit, sumigaw sa inis, sumigaw at lumaban? Kaya mo bang pigilan ang iyong emosyon? Kapag lahat ng bagay sa paligid mo at sa loob mo ay inis na inis sa taong ito, maaari ka bang magtiwala sa Diyos na nakikita niya ang mga maling bagay at siya ang hahawak para sa iyo at tumahimik? Ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa sa insulto at pagtanggi na pinili mong hindi pansinin. Alam mo, magsasalita ang mga tao laban sa iyo. Sasabihin ng mga tao ang mga maling bagay laban sa iyo. Pipiliin mo bang palampasin ang mga bagay na iyon? Ang iyong katahimikan ay mas malakas at ito ay mas malakas kaysa sa mga gawa ng kaaway na pinili mong huwag pansinin. Ito ang ibig kong sabihin kapag nagsimula akong magsalita tungkol sa katahimikan. Ikaw kasi kaya mong tumayo ng matatag, tumayo ng walang pag-aalinlangan, walang puso, malinis ang isip, at nakazip ang bibig mo. Ito ang katahimikan na pinag-uusapan natin. Ang katahimikan ay hindi passive salita. Kailangan nito focus, kailangan nito spiritual disiplina, oo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sabi ng lahat, hindi kahinaan. Oo, hindi namin pinag-uusapan ang kahinaan dito. Ang katahimikan ay hindi kailanman isang anyo ng kahinaan. Ito ay talagang isang anyo ng lakas at autoridad. Kapag ang isang tao ay tahimik at kapag ang isang tao ay hindi matinag, pagkatapos iyon ay isang larawan ng lakas at autoridad. Ngayon, hayaan akong magbahagi higit pang katotohanan tungkol sa katahimikan. Magaling? Hindi, dalangin ko na kapag lumabas ka sa auditorium na ito, mas kaunti ang iyong pagsasalita. Nakakatawa ba? Bakit kayo tuwatawa? Long shot ba yon? Mahabang panaginip ba yon? Marahil ay ipinagdarasal na iyo ng iyong asawa para sa iyo? Okay? Una, ang katahimikan ay nagdudulot ng mga supernatural na resulta. Napakaganda nito.
Hoy, ang iyong pananahimik ay nagdudulot ng mga supernatural na resulta. Sa Lucas chapter 1, makikita mo ang isang kwento ni Zacarias at Elizabeth. Sila ang mga magulang ni Juan Bautista, tama ba? Lucas kabanata 1, sinasabi ng Biblia na wala silang anak. Si Elizabeth ay baog, tama ba? At matanda na sila. Okay, kaya basahin natin ang Lucas 1:11. Verse 11, sinasabi, pagkatapos ay nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias, ang ama, tama ba? Nakatayo sa kanang bahagi ng altar ng insenso. So ito yung time na nagdadasal pa sila ng anak, di ba? At nang makita siya ni Zacarias, siya ay nabagabag at natakot siya. Datapuwat sinabi sa kaniya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang iyong panalangin, at ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang lalaki, at tatawagin mong Zacarias ang kaniyang pangalan. Si Juan ay nagsasalita tungkol kay Juan Bautista, tama ba? 14, sabi nito, magkakaroon ka ng kagalakan at marami ang magagalak sa kanyang kapanganakan. Ano ang naging tugon ni Zacarias? Paano siya tumugon dito? Nagulat? Basahin natin ang susunod. Sinasabi nito, at sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalaman ito? Para akong matanda na. At ang aking asawa ay nasa hustong gulang na. Matanda na kami. Masyado na tayong matanda. Paano ito posible? Yan ang sinasabi. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos upang makipag-usap at dalhin ang magandang balitang ito. 20. Tumatalon ako ng 20. Sinabi niya, narito ikaw ay pipi at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito dahil hindi mo pinaniwalaan ang aking mga salita na matutupad sa sarili nilang panahon. Hindi ba ito kawili-wili? Ano ang ginawa ni Angel Gabriel kay Zacarias? I-mute? Hindi makapagsalita hanggat hindi nabubuhay ang pangakong magkakaroon ng anak. Hindi ba maganda yon? Bakit niya ginawa yon? Bakit niya nizip ang bibig niya? Imagine, 9 na buwan yon nang hindi makapagsalita. Bakit? Napakahalagang bagay. Dahil sa kawalan niya ng paniniwala, dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya, kinailangan siyang patahimikin ni Angel Gabriel, izip ang kanyang bibig upang hindi siya magsalita ng hindi paniniwala, hindi siya nagsasalita ng pagdududa, hindi siya nagsasalita ng anumang bagay na taliwas sa pangako. Simbahan, makinig ka. Gaano karaming mga pagpapala, kung gaano karaming mga tagumpay sa tingin mo ang naantala sa iyong buhay, ang na-block sa iyong buhay dahil hindi mo mazip ang iyong bibig? Hinihintay mo bang izip ni Angel Gabriel ang iyong bibig para matupad ang pangako? Nasa iyo ang Banal Espiritu upang gawin iyon. Alam mo, kapag narinig mo ang isang pangako mula sa Panginoon, ano ang iyong tugon? Bubuka mo ba kaagad ang iyong bibig at lilibot sa mga tao sa paligid mo at ibahagi ang lahat sa kanila? Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng Diyos? Alam mo ba ang pangako ng Diyos sa akin? Katulad ni Joshua nung bata pa siya, di ba? At kapag ginawa mo iyon, ang mga tao ay magsisimulang magsalita nang hindi paniniwala sa pangakong iyon. Ganyan ba ang tugon? Kapag narinig mo ang isang pangako mula sa Panginoon, kaagad tulad ni Zacarias, magsasalita ka ba ng hindi paniniwala? At magsasalita ka ba ng isang bagay na salungat sa pangakong iyon? Alam mo, narinig mong sinabi ng Diyos, gumaling ka na ngayon. Then later on, after that quiet time, you go around and say, alam mo bang sobrang sakit ng katawan ko? Kanina hindi na naman ako makahinga, Mare. Alam mo ba yun yung naramdaman ko? Nagsalita ka lang ng taliwas sa pangakong narinig mo, na tila ba hindi mo ito pinaniniwalaan? Ilang blessings, ilang breakthrough na ba ang hinarang natin dahil sa bibig natin?
Makinig, simbahan, kapag isinizip mo ang iyong bibig at tumahimik ang iyong sarili, pinipili mong palakasin ang iyong pananampalataya. At bigyan ng puwang ang Panginoon na kumilos at dalhin ang supernatural sa iyong buhay. Payag ka bang gawin iyon? Ang kwento ni Joshua at ang wall ng Jericho sa Joshua Kabanata 6. Pamilyar ka ba sa kwentong ito? Ang pader ng Jericho, tama ba? Ito ay isa pang halimbawa ng kapangyarihan ng katahimikan. Kaya ang lungsod o ang bayan ng Jericho ay pinatibay ng mga pader noong panahong iyon, tama ba? Pinatibay sila ng mga pader at walang makakapasok, walang makalalabas dahil natatakot sila sa mga Israelita. Ayaw nilang pumasok yung mga Israelita. Kaya't binigyan ng Diyos si Joshua, sabi ng lahat, diskarte. Isang mahalagang diskarte, tama ba? Kaya ano ang diskarte? Para makapasok na sila. Magmamarcha sila sa paligid ng bayan. Dapat silang magmarcha sa palibot ng lungsod ng Jericho, minsan sa isang araw, sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos ay marso ng 7 beses sa ika-7 araw. At narito ang isang pangunahing tagubilin. Basahin natin ang Josue 2 Kabanata, versikulo 10. Sinasabi nito, huwag sumigaw, lahat ay nagsasabi na huwag sumigaw, lahat ay nagsasabi na huwag magsalita. Yan ang instruction. Huwag sumigaw, huwag magsalita. Hindi nag-utos si Joshua ng kahit isang salita mula sa sinuman sa inyo hanggang sasabihin ko sa inyo na sumigaw pagkatapos ay sumigaw. Sabi ni Joshua, huwag kang magsasalita, itikom mo yung bibig mo. Gaano katagal? Wala kaming pinag-uusapan ng 1 oras dito. 6 na araw, 7 araw, tama ba? Sa loob ng 7 araw, hindi nila dapat ibuka ang kanilang bibig para magsalita ng kahit ano. Bakit? Bakit ibinigay ng Diyos ang tagubiling iyon kay Joshua na ibinigay niya sa mga tao? Dahil gusto ng Diyos na tumigil sila sa pag-uusap, dahil ayaw niya ng kahit anong puwang, sabihin na natin kawalan ng pananampalataya. Lugar para sa anumang pagdududa. Lugar para sa anumang reklamong lumalabas sa kanilang bibig. Alam mo, ang mga Israelita noon, nagrereklamo, di ba? Alam mo, ayaw ng Diyos na ibuka nila ang kanilang bibig para magsalita. Upang magsalita sa takot at pag-aalala at pagkabalisa, tama ba? Yun ang isang dahilan. Ang isa pang dahilan ay gusto ng Diyos na huminto sila sa pagsasalita dahil gusto niyang magsimula silang magtiwala sa lahat. Sabihing magtiwala, magsimulang magtiwala at patuloy na magtiwala sa ginagawa ng Diyos. Simbahan. Minsan ang pinakamaingay na bagay na maaari mong gawin sa iyong sitwasyon ay huwag magsabi. Minsan, ang pinakamalakas at pinakamabisang tugon sa iyong kasalukuyang sitwasyon ay ang pananatili sa katahimikan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang larawang ito dito mismo at hayaan mo akong ipagpatuloy ang kwento. Hayaan akong basahin ang 11 verse 11 ng Joshua Kabanata 6. Kaya't ang kaba ng Panginoon dinala sa palibot ng bayan. Habang ipinapakita mo ang larawan, dinala sa paligid ng bayan sa araw na yon. At pagkatapos ay bumalik ang lahat upang magpalipas ng gabi sa kampo. Maagang nagising si Joshua kinaumagahan. At muling dinala pari ang kaba ng Panginoon. 7 saserdote may sungay ram ay nagmarcha sa harap kaba ng tipan. Kaba ng Panginoon. Muli silang humihip ng kanilang mga busina, ang mga armadong lalaki ay nagmarcha kapwa sa harap ng pari na may mga tambuli at sa likod ng kaba ng Panginoon. Sa lahat ng oras na ito, ang mga pari ay bumusina. Sa ikalawang araw, muli silang nagmarcha sa paligid ng bayan minsan at bumalik sa kampo. Sinunod nila ang pattern na ito sa loob ng 6 na araw. Kaya ito ang ginawa nila. Imagine mo na lang ha, isipin mo na lang. Isipin ng tiwala. Sabi ng Diyos, huwag kang maingay. Sabi ng Diyos, huwag kang maingay.
At kailangan nating gawin ito sa pagmartsa sa loob ng 6 na araw. Ano ang gagawin? Ano ang takbo nito? Ano ang ating matutupad sa paggawa nito? Sigurado akong maraming tanong, di ba? Iyon ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos, verse 15, maaari ba nating ipakita ang slide 15 na iyon? Sabi nito, sa ika-7 araw, bumangon ang mga Israelita sa bukang liwayway at nagmartsa sa palibot ng bayan ng Jericho. At nagawa na nila noon, ngunit sa pagkakataong ito ay lumibot sila sa bayan ng 7 beses sa ika-7 pagkakataon sa paligid. Habang pinatunog ng pari ang mahabang tunog ng kanilang mga trompeta, inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw dahil ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang bayan. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga busina ng ram, sumigaw sila ng malakas sa abot ng kanilang makakaya. Biglang gumuho ang mga pader ng Jericho at dumiretso ang mga Israelita sa loob ng bayan at sinakop ang Jericho. Ito ay napakabuti. Pero marami tayong matututunan sa kwentong ito. May sapat na oras para magsalita, may tamang oras para sumigaw ng malakas na oo. Ngunit mahalaga na makinig ka ng mabuti kung hindi mo master ang sining ng katahimikan. Silence with the Lord ang sinasabi ko. Kung gayon ang iyong sigaw ay magkukulang ng lakas, pagkatapos ang iyong boses ay walang bigat. Pagkatapos ang iyong mga salita ay mawawalan ng autoridad. Kaya bago ka pa makasigaw at makasigaw, kailangan mo munang manahimik. Sino dito ang nakakaalam na ang pakikipag-usap ay libre? Sino sa inyo nakakaintindi na libre po ang magsalita sa mundong ito? Ayan. Oo, kami tama. At karunungan online, kung kasama mo ako, sabihin, ginagawa ko. Naiintindihan namin ito. Naiintindihan namin na ang pakikipag-usap ay hindi dumarating, walang gastos sa'yo. Tama ba yon? Meron nga dito only talk. Ano nga ba yon? Globe ba yon? Unlike call at unlike text, walang limitasyon. Makinig, ito ay talagang walang limitasyon. Sa aming kaso, kapag nag-uusap kami, maaari kang magkaroon ng mga salita ng unli at walang gastos sa iyo. Totoo ba yon? May mga nagsasabi, hindi. Bakit? Totoo ba yon? Totoo bang walang halaga ang pakikipag-usap? Wow, ang galing nyo. Dahil makinig, hindi. Ang sagot ay hindi. Dahil ang pakikipag-usap ay aabutin mo, lalo na kapag marami kang kausap. Sa tuwing bubuksan mo ang iyong bibig ng walang pananampalataya, walang patnubay ng banal na espiritu, na walang kapangyarihan ng banal na espiritu, sa tuwing bubuksan mo ang iyong bibig, mayroong nadala ng iyong emosyon. Ayan na tayo, ha? Ito ay nagkakahalaga ng iyong kalusugan. Ito ay nagkakahalaga ng iyong mga relasyon. Ito ay nagkakahalaga sa iyo ng mga mapagkukunan. Sa tuwing bubuksan mo ang iyong bibig dahil muli kung ano ang iyong sinasabi ay dinadala mo sa iyong buhay, iyan ay isang prinsipyo ng kaharian doon. Tama ba? Isa itong prinsipyo ng kaharian, Kawikaan 18:21. Ito ang dahilan kung bakit simbahan kailangan mong maunawaan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng kaaway na patuloy kang magsalita. Sabi ng lahat, gusto ng kalaban na patuloy akong magsalita. Diskarte yan ng kalaban-laban sa'yo. Gusto kanyang itulak ang iyong mga pindutan. Gusto kanyang idiin. Gusto kanyang ma-pressure. Gusto niyang patuloy kang magsalita. Pinipilit ka niya? Bakit? Dahil kung magagawa ka ng kalaban, magsalita ka bago ka manalangin. Kung magagawa ka ng kaaway na ibuka ang iyong bibig bago ka umalis at magkaroon ng tahimik na oras sa Panginoon, ang kaaway ay maaaring magpatuloy sa pagnanakaw mula sa iyo. Sana makuha mo ito, ang tahimik mo ngayon. Nagsasanay ka ba ngayon ng katahimikan? Application muli.
Iyan ang gawain ng kalaban doon. Juan 14:10, sinasabi nito, hindi ka ba naniniwala na ako ang Ama? Ito ay si Jesus na nagsasalita at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sariling kapamahalaan, kundi ang Ama na nananahan sa akin ang gumagawa ng mga gawa. Sa madaling salita, sinasabi ni Jesus, alam mo kung ano? Ibinubuka ko lang ang bibig ko kapag gustong magsalita ng Ama sa pamamagitan ko. Nagsasalita lamang ako ng mga salita kapag nakatanggap ako ng mga salita mula sa Ama. Kung hindi, nakazip ang bibig ko. At alam mo kung ano? Tulad ni Jesus, tayo ay tinawag na manahimik sa harapan ng Diyos. Bago kami pumunta sa presensya ng mga tao, tayo ay tinawag na nasa harapan ng Diyos bago pa man natin subukang magsalita sa harapan ng ibang tao. Alam mo kung ano? Ito ay isang mataas na order. Ito ba ay madaling gawin? Kapag nagising ka, nagsasalita ka kaagad at gumagawa ng maraming bagay bago ang iyong tahimik na oras. Kailangan mong makinig sa akin. Kung wala kang narinig mula sa Diyos sa araw na ito, wala kang kinalaman sa pakikipag-usap sa mga tao. Kung wala kang narinig mula sa Panginoon sa araw na ito, wala kang kinatalaman sa pakikipag-usap sa mga bagay sa paligid mo. Kung wala kang narinig mula sa Panginoon sa araw na ito, wala kang kinalaman sa pakikipag-usap sa iyong mga anghel. Wala kang negosyo, walang autoridad na makipag-usap sa mga bagay. Sa paligid mo, ganito kahalaga ito. Kailangan mong manahimik at makinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Numero 3 SE. Numero 2. Ang katahimikan ay nagpapagana ng mga pagpapala ng Diyos. Masasabi ba ng lahat na ang katahimikan ay nagpapagana ng mga pagpapala ng Diyos? Napakaganda nito. Tama ba? Nakasaad sa awit 127:2. Walang kabuluhan para sa iyo na gumising ng maaga upang magpahinga ng huli, kumain ng tinapay ng pagkabalisa sa pagpapagal, dahil nagbibigay siya ng mga pagpapala sa kanyang minamahal. Sa pagtulog, ano? Ano ang pinag-uusapan nito? Sabi ng Diyos, kapag bumangon ka ng maaga tapos natulog ng huli, ibig sabihin, nagsusumikap ka, di ba? Ikaw ay nagpapagal at pinagpapawisan, ikaw ay sabik na nagpapagal at pinagpapawisan. At sinabi ng Diyos, alam mo kung ano? Kapag ginawa mo ito, ginagawa mo ito ng walang kabuluhan. Kapag ginawa mo ito, at hindi ka nakikinig sa akin, ginagawa mo ito ng walang kabuluhan. Bakit? Dahil ang kanyang mga pagpapala, ang mga pagpapala ng Diyos, ay dumarating kapag ikaw ay nagpapahinga sa Kanya. Dumarating pagpapala ng Diyos kapag may kapayapaan puso. Dumarating pagpapala ng Diyos kapag nagtitiwala Kanya. Dumarating ang pagpapala ng Diyos kapag natapos ang pagpapagal at pagpapawis. Dumarating pagpapala ng Diyos kapag pinahintulutan mo, siya hubugin ka sa Kanyang presensya. Masasabi ba ng lahat ang paghubog sa Kanyang presensya? Kaya po, sa Tagalog po, ang anion po ay yung isang uri po ng negatibong iyon. Ayon, hinuhubog ka ng Panginoon. Hinuhubog ka ng Panginoon when you come into His presence. Kailangan mong bigyan siya ng pahintulot na gawin iyon sa iyong buhay. At muli, ito ay ginawa sa katahimikan. Pinapagaling ka ng Diyos sa larangan ng katahimikan. Kapag pinili mong huwag magsalita, kapag may nagsasabi ng mga maling bagay tungkol sa iyo, pinapagaling ka ng Diyos. Ibinabalik ka ng Diyos sa larangan ng katahimikan. Kapag pinili mong magpatawad, kahit na hindi humihingi ng tawad sa iyo ang tao, ibinabalik ka ng Diyos. Dinadagdagan ka ng Diyos sa larangan ng katahimikan. Kapag pinili mong magbigay at pagpalain ng ibang tao,
nang hindi inaanunsyo, nang walang hinihintay na kapalit, kahit isang simpleng pasasalamat, dinadagdagan ka ng Diyos. Dinaragdagan ka ng Diyos kapag ginawa mo ang kanyang mga gawa nang hindi nangangailangan ng spotlight, nang hindi nangangailangan ng post sa Facebook. Dinadagdagan ka ng Diyos sa katahimikan. Bilang 3, ang katahimikan ay malakas na pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Masasabi ba ng lahat iyan? Ang katahimikan ay malakas na pagpapahayag ng aking pananampalataya. Napakaganda nito. Sinasabi nito ang awit 46:10, manahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Ako ay dadakilain sa gitna ng mga bansa. Ako ay dadakilain sa lupa. Sabi ng Diyos, tumahimik ka. Gayunpaman, may ilang online na uri pababa sa Be Still. Kapag nakaupo ka at nanahimik, hindi ka umaatras sa pagkatalo. Kapag nakaupo ka at tahimik, binubuksan mo ang iyong sarili sa Diyos, nagbubukas upang makatanggap ng mga paghahayag mula sa Kanya. Kapag nakaupo ka at nananatiling tahimik, ipinapahayag mo ng malakas ang iyong pananampalataya. At alam mo kung ano, yanig nito ang mundo ng kalaban. Alam mo, makinig ka. Alam ko ang espiritual na digmaan. Nag-uutos ako ng mga bagay gamit ang aking mga salita. Nagpalayas ako ng mga demonyo. Itinataboy ko ang bagay, tinatanggihan ko sa aking salita. Tama ba? Ginagawa ko ang bagay. Iyan ay espiritual na pakikidigma. Ngunit, alam mo, sa nakalipas na masasabi kong maraming taon, itinuro sa akin ng Panginoon. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata na magagamit natin laban sa kaaway. Ito ay katahimikan. Hindi ito sumasagot. Sa sindak ng damdamin, hindi tumutugon sa sindak ng kaaway. Hindi pinapansin ang kaaway. Ngunit alam mo, kapag hindi mo pinansin ang kalaban, hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nababaliw siya nito. Anong gagawin ko sa'yo? Hindi ka nagre-react. Anong gagawin ko sa'yo? Hindi ka sumasagot sa akin? Hindi ka galit? Ang pagpigil sa iyong dila ay isa sa pinakadakilang sandata sa iyong espiritual na pakikidigma. Sabi ng lahat, kailangan kong pigilan ang aking dila. Ang ilan sa inyo, kailangan mong gawin ito ng literal para tumigil sa pagsasalita, di ba? Ang kwento ni Jose sa Genesis 37, Kabanata 37 at 41. Hindi ko babasahin lahat ng chapter na yan, pero basahin mo pag may time ka. Si Jose ay ipinagbili sa pagkaalipin, na dito ay pamilyar sa kwento ni Jose. Ilan sa inyo, 2 sa inyo, 10 kayo. Okay, para sa ilan sa inyo ay nagbabasa ng Genesis, Kabanata 37 at 41. Kaya si Joseph ay ipinagbili sa pagkaalipin ng sino? Ng kanyang mga kapatid. Tama ba? Ng kanyang mga kapatid. At siya ay nakulong. Kaya siya ay isang alipin. At saka anong nangyari? Sa buong panahong ito, nagalit ba siya sa kanyang mga kapatid? Isipin mo na lang, may balak ba siyang maghiganti at makaganti sa kanila? Balak ba niyang patunayan na mali sila one of these days? Isa sa mga araw na ito. Baka naman naisip niya, di ba? Ngunit hindi siya kumilos sa kanila. Hindi niya hinayaan ang kanyang isip, kalooban at damdamin. Impluwensyahan siya. Pinili niyang magpatakbo sa katahimikan. Tahimik ang sinasabi ng lahat. Napakasarap lang ng katahimikan. Pinatahimik niya ang kanyang kaluluwa. Pinatahimik niya ang kanyang isip, kalooban at damdamin. Pinili niyang magpasakop sa Diyos.
at simbahan. Makinig ng mabuti, nais ng kaaway na panatilihin kang nasa reaktibong mode upang madala ka ng iyong mga emosyon. Pagdating sa iyong mga emosyon, mahalaga na maging maingat at kontrolado ang iyong sarili. Isang minuto, sobrang saya mo or sobrang excited. Isa pang minuto, umiiyak ka dahil sa sobrang nasaktan. Tama? Yan ang roller coaster ng ating mga emosyon. Dinadala ka ng mga emosyon. Alam mo, gusto ko ang ibinahagi ni Andrew Wommack. Nakikinig ako sa kanya at nagbahagi siya minsan. Sinabi niya ito, hindi talaga siya masyadong nasasabik sa anumang bagay. Kaya kahit maraming magagandang nangyayari sa paligid niya, hindi siya masyadong nasasabik. Ngunit pagkatapos makinig. Sinabi rin niya na sa kabilang banda, hindi rin siya masyadong nalulungkot o nagagalit. At sa tingin ko maganda yon. He has his emotions very stable and it's something to strive for, right? Isang bagay na pinagsisikapan. At makinig, nagtataka ko, sinasabi ng lahat, nagtataka ko. I wonder kung ilang mga relasyon ang nasira na. Ilang laban na ba ang pinahaba? Gaano karaming mga mapagkukunan ang ninakaw mula sa iyo? Dahil binigyan mo ang kaaway ng reaksyon na gusto niya mula sa iyo, sa halip na ibigay mo sa Diyos ang iyong paggalang. Dahil hinayaan mong mapukaw ang iyong emosyon. At napaka-reaktibo mo na gusto ng kaaway na gawin mo. Sa halip na ibigay sa Diyos ang iyong paggalang, ang iyong karangalan. Ang iyong tahimik na kaluluwa ay isang malakas na sandata upang sipain ang kaaway sa iyong buhay. Lahat ay nagsasabi ng katahimikan, kaluluwa, ikaw iyon ang iyong isip, ang iyong kalooban at ang iyong damdamin. Yan ang pinag-uusapan natin dito. Numero 4, katahimikan ang tanda ng maamo. Ayan na tayo. Kaya Pastor Celeste, kung ako ay tahimik, hindi ako maamo, hindi ko sasagutin yan. Mateo 5:5. Sinasabi nito, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. May pangako dito. Ang pangako, sabi ng Biblia, kung ikaw ay maamo, mamanahin mo ang lupa. Mararanasan mo ang kabutihan ng lupain. Mararanasan mo ang pangako dito sa mundo habang nabubuhay ka pa dito sa lupa. Yan ang pangako. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng kaamuan? Pastor Celeste, ano ang kaamuan? Gusto kong maging maamo. Ano ang ibig sabihin ng kaamuan? Maaari ba nating ipakita ang susunod na slide? Ang kaamuan ay lakas na nasa ilalim ng kontrol. Sinasabi ng kaamuan, alam mo kung ano? Maaari akong sumagot, ngunit hindi. Alam mo kung ano? Kaya kong lumaban, ngunit pinili ko ang pananampalataya. Alam mo, hahayaan kong magsalita ang Diyos para sa akin. At itama ang mga ito. Alam mo kung ano? Kaya kong patunayan na mali ang taong ito. Maaari kong patunayan na mali siya, ngunit pinili kong manahimik. Ito ang kaamuan dito. At yaong mga maamo ay magmamana ng lupain, sabi ng Biblia. Sino dito yung meek? Sino dito yung gustong maging meek? Wisdom Online, type mo ako kung ikaw yan. Ito ay kaamuan. Ito ay katahimikan. Ito ang uri ng pagpigil. Ito ang uri ng kapangyarihan na nagpapagalaw ng mga bundok sa iyong buhay. Sana mapuntahan kita. Alam ko, ngunit kailangan mong maunawaan ito ng mas malalim. Ang iyong kaamuan, ang iyong katahimikan ay magsasalita ng mas malakas sa iyong mga bundok at magpapakilos sa kanila.
Oo, maaari kang pumalakpak para dyan. Numero 5, ang katahimikan ay ang tanda ng espiritual na kapanahunan. Spiritual na mature. Oh, halika ngayon ng buo sa iyong ikabubuti para sa iyo. Nakasaad sa awit 131:2. Basahin natin. Sinasabi nito, tunay na aking pinatahimik at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng isang batang nahiwalay sa suso sa kanyang ina. Tulad ng isang batang inihiwalay sa suso ang aking kaluluwa sa loob ko. Alam mo, kapag sinabi mong ang isang bata ay awat sa kanyang ina, ibig sabihin ay malaki na ang bata. Mature na ang bata. Tama? Maki na siyang makipaghiwalay sa kanyang mga magulang. Yan ang sabi dito. Kaya ang salita ay nagsasabi na ako ay kumalma at pinatahimik ang aking kaluluwa. Sa mga tuntunin ng espiritual na kapanahunan, kapag mayroon kang katahimikan, kapag nagtagumpay ka sa katahimikan sa iyong buhay, kung gayon ikaw ay espiritual na mature. Alam mo, may mga tao sa buhay mo, naiintindihan ko ito, na addict sa drama. Again, as I said, para silang emotional roller coaster, di ba? So, at gusto kanilang ihatid, di ba? Siyempre, gusto kanilang ihatid, hindi ba? Ngunit makinig, hayaan silang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga, hayaan silang maging emosyonal na parang roller coaster. Ngunit ikaw, ang mga matandang anak na lalaki at babae ng kataas-taasang Diyos, ang mga iyose ng kaharian, ikaw ang mga may gulang na anak na lalaki at babae ng kataas-taasang Diyos. Kailangan mong izip ang iyong bibig, patahimikin ang iyong puso, patahimikin ang iyong isip. Pumunta sa presensya ng Panginoon at pakinggan ang bulong. At pakinggan ang kanyang tinig at pakinggan ang kanyang pagtuturo para sa iyo. Iyan ang ginagawa ng isang may gulang na mananampalataya. Ang iyong tahimik na kaluluwa ay magsasalita ng mas malakas sa langit at makakaapekto sa mga makalangit na kaharian ng higit pa kaysa sa mga hiyawan ng mundo sa paligid mo. I understand a lot of times na maingay yung environment natin, di ba? Ngunit ito ang tawag ng Diyos para sa atin. Tahimik ang iyong kaluluwa. Tahimik ang iyong kaluluwa. Kapag ikaw pagsasanay, kailangan ko iyong tulong. 6, ang katahimikan ay ang susi sa lapit sa Diyos. Ang bawat tao ay nagsasabi ng pagiging malapit sa Diyos. Ito ang susi. Basahin natin ang Juan 4:24. Sinasabi nito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Alam mo, itong salitang pagsamba ay hindi nangangahulugan na kumakanta ka ng mga kanta. At kung nakadalo ka sa klase ng Foundations of an Abundant Life, bahagi ito ng aming mga aralin. Ito ay isang pagkuha ng direksyon mula sa Panginoon. Iyon ang paksa doon. Ang pagsamba ay hindi tungkol sa pag-awit ng mga awit sa Panginoon. Ang pagsamba ay pagpapatahimik sa iyong sarili at pakikipag-ugnayan sa Diyos upang siya ay makausap ka. Yan ay pagsamba dito. At ang sabi, ang Diyos ay isang espiritu. Kaya kung ang Diyos ay isang espiritu lamang ang maaaring kumonekta sa Kanya. Tama? Hayaan akong ipakita sa iyo ang diagram na ito dito mismo. Ikaw ito. Mayroon kang katawan, mayroon kang kaluluwa, at mayroon kang espiritu. Kailangan mong magsimba. Kailangan mong patahimikin ito. Kailangan mong patahimikin ito. Kailangan mong i-activate ito para marinig mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong patahimikin ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa, ang iyong isip, kalooban at ang iyong mga damdamin. Upang marinig ang Diyos, para marinig ang kanyang pagtuturo, ang kanyang mga ideya, ang kanyang mga diskarte, ang kanyang mga solusyon, ang kanyang mga pangako sa iyo. Kaya ka nade-depress kasi ang pinapakinggan mo yung mundo, hindi yung boses ng Panginoon. Wala dito nun. Ito ay isang recording land. Unang Hari 19:11 hanggang 12, sabi nito. Nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka at tumayo sa bundok sa harap ng Panginoon. Narito, dumaan ang Panginoon. Malakas na hangin ang pumunit sa mga bundok at pinagputol-putol ang mga bato sa harap niya. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Sinasabi ito lahat na ang Panginoon ay wala sa hangin. Okay, nasaan ang Diyos? At pagkatapos ng hangin, isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Sinabi ng lahat na wala ang Panginoon sa lindol. Nasaan ang Diyos? At pagkatapos ng lindol, isang sunog, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. Nasaan ang Diyos? At pagkatapos ng sunog, maliit na boses, isang mahinang tinig, iyon ang tinig ng Diyos. Makinig, simbahan, hindi naakit ang Diyos sa lakas ng iyong daing, sa lakas ng iyong pagmamakaawa. Ang Diyos ay hindi naakit sa iyong mga kasanayan, sa pagwawagi ng mga argumento, sa iyong kakayahan, sa pagsasaulo ng mga talata sa Biblia. Ang Diyos ay iginuhit, ang kanyang banayad na maliit na tinig ay iginuhit sa matahimik na puso. Sa tahimik na puso, sa tahimik na kaluluwa, sa lalaki o babae na kayang izip ang bibig, isara ang bibig, sa ilalim ng presyon, sa ilalim ng mga pangyayari. Doon po sa mga taong lubos na tahimik lang at hindi talaga magsasalita kahit na maraming mga pangyayari ang nagaganap sa kanilang paligid. Ang tinig ng Diyos ay naaakit sa sitwasyong iyon doon mismo. At tinatawag tayong lahat ng Diyos na manahimik para marinig natin siya. Simbahan, makinig ka. Sabihin ng lahat, masasabi mo ba ito? May mga panalo na ako lang ang mananalo? Kapag ang aking bibig ay nakatiko, kapag ang aking puso ay tahimik, at ang aking kaluluwa ay tahimik. Sana makuha mo ito. Kaugnay nito, nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga altar. Sino dito ang pamilyar sa mga altar? 50% sa inyo, altar. Katoliko ako dati. Kaya alam ko at pamilyar ako sa prinsipyo ng mga altar, di ba? May mga altar tayo doon at may mga santo, di ba? So yun yung altar na sinasabi ko dito. Pero hindi naman ako nagsasalita tungkol sa paglalagay ng mga estatwa dyan, di ba? Gusto kong ipakita sa iyo ito, ang halimbawang ito dito mismo. Ito ang aking altar. Doon tayo pumunta. Simple lang, di ba? Kaya ano ang isang altar? Alam mo, makinig, isa kang altar. Sabihin ko na lang na isa akong altar. Sinasabi ng lahat na ako ay isang altar. Oo, ikaw ay isang altar, tama ba? Dahil dinadala mo ang presensya ng Diyos sa iyo. Ikaw ay isang mobile na altar, tama ba? Ngunit meron ding tinatawag nating permanenteng altar. At ito ay isang halimbawa ng isang permanenteng altar. Muli, ito ang aking altar sa aking tahanan. Napakasimple. Meron akong mesa at meron akong menora. May lamp ako. Meron akong langis ng pagpapahid, tama? Yes, may lamp ako. At nakaupo ako dun sa sahig. Gusto kong umupo sa sahig. Nang matahimik ako, pumunta ako at umupo sa sahig. And I just sit there for, it could be as little as 15 minutes. Maaring kasing haba ng oras. Umupo ako doon at nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa akin.
Makinig simbahan, lubos kong inirerekomenda ang pagtatayo ng isang altar para sa Panginoon. At baka ilan sa inyo, nako, wala kaming espasyo. Wala talaga kaming space sa bahay. Napakaliit ng space namin. Makinig, kung meron kang puwang para sa isang telebisyon, meron kang puwang para sa isang altar, alisin ang iyong TV, palitan ito ng altar. Ibenta mo ang TV mo, may pera ka pa. Kung may espasyo ka para sa television, kung may puwang ka para sa mga speaker at lahat ng iyon, magandang bagay. May puwang ka para sa altar. So ano ang altar? Pastor Celeste? Muli, ito ay isang lugar kung saan katahimik sa iyong sarili. Dito mo patahimikin ang iyong sarili, ang iyong isip, ang iyong kalooban, ang iyong damdamin, ang iyong bibig. Tama? Ito ay isang itinalagang lugar para salubungin ang Panginoon. Kapag sinabi mong consecrated, ibig sabihin nakaset apart ito, banal. Gagamitin mo lamang ito para sa layuning iyon. Hindi mo yan papatungan ng coke. Hindi mo yan papatungan ng kung ano-ano. Yan ay isang mesa na nakaset apart para sa oras ng aking panalangin. Yun lang. Yan ay isang espasyo. Minsan uupo dito ang aso ko. Space lang talaga yun para sa akin kapag nakikipag-ugnayan ako kay Lord. At alam mo, ano ang kawili-wili? Kapag nandoon ako, may isang uri ng kapayapaan na hindi ko nararanasan kapag wala ako. Mayroong ibang uri ng antas ng katahimikan. Kaya kapag nasobrahan ako sa maraming bagay, pumupunta ako doon. Kapag hindi ko alam ang gagawin ko, pumunta ako doon. Kapag na-disappoint ako, at ang mga boses sa paligid ko ay sobra, pumunta ako doon at sasabihin ko, Panginoon, magsalita ka sa akin. Gusto kong marinig ang boses mo. Ang altar ay ano din? Isang lugar ng palitan. Alam mo, napakaganda nito. Anong kapalit, Pastor Celeste? Alam mo sa mga pagbabago noon sa lumang tipan kapag nagbabasa ka ng Biblia? Pumupunta sila sa mga altar at maghandog ng tama, mag-aalay sila ng mga lalaking tupa at mga toro at mga kambing at mga tupa. Nyakain, ang aming alay ay kami. Pumunta kami doon at iniaalay namin ang aming oras sa Panginoon. Pumunta kami doon at ialay ang aming atensyon sa Panginoon. Pumunta kami doon at ialay ang aming mga puso sa Diyos. Pumunta kami doon at ialay ang aming isip at kaluluwa at lahat sa Diyos. Yan ang ginagawa namin. Yan ang ating alay sa Diyos. At bilang kapalit, natatanggap mo ang kanyang mga pagpapala. Bilang kapalit, nakatanggap ka ng kapayapaan, shalom. Bilang kapalit, nakatanggap ka ng mga pangako. Bilang kapalit, nakakatanggap ka ng pampatibay loob. Bilang kapalit, nakakatanggap ka ng kagalingan. Nakatanggap ka ng pag-asa. Nakatanggap ka ng mga pangarap at pangitain mula sa Kanya. Napakagaling lang. Ito ay isang lugar ng palitan. Alam mo, para sa ilan sa inyo, sinasabi mo, alam mo, hindi ako tumatanggap mula sa Diyos. Hindi ko alam kung paano tumanggap mula sa Diyos. Narito tayo. Ito ay isang ideya dito mismo. Ito ay isang lugar upang tumanggap. Ano ang altar? Ang altar ay lugar ng mga tipan at kasunduan. Lahat ay nagsasabi ng mga tipan. Alam kong mayroon tayong malalaking tipan sa Diyos, ngunit alam mo kung ano ang ginagawa at ibinibigay at ginagawa ng Diyos sa iyo. Gusto niyang sabihin sa iyo ang kanyang mga pangako at alam mo kung ano ang kailangan niya mula sa iyo, gusto niyang pumayag ka. Yun ang kasunduan doon. Alam kong nasabi ko na ang iyong pagpapagaling, kailangan kong sumang-ayon ka. Alam kong nasabi ko na ang iyong probisyon, ang iyong promosyon, ang iyong pagtaas, kailangan kong pumayag ka. Kailangan kong sabihin mong oo. Nasabi ko na ang iyong tungkulin, ang iyong layunin.
Sinabi ko ang pangarap at pangitain na iyon para sa iyong mga anak, kailangan kong sabihin mong oo sa akin. Kailangan kong pumayag ka. Ito ang ating tipan na magkasama. Nangyayari ang mga bagay na ito kapag naririto ka sa iyong tahimik na lugar. At siya nga pala, maaari ko bang ipakita sa iyo ito? Nasaan ang aking katulong, Ian? Halika, Ian, sa harap ko. At naintindihan ko ako, nilagyan kita. Okay, may oras tayo, o kinakasangkapan kita sa harap ko. Wala sa picture, pero meron ako nito. Alam mo kung ano ito? Ito ay isang diaper bag. Okay, bumili ako ng diaper bag, pero hindi para sa diaper. Okay, so I have my pens, right? Nasa akin ang notebook ko, alam mo ba? Nasa akin ang aking notebook para sa pangangaral. Meron akong notebook para sa pag-aaral. Nasa akin ang notebook ko. Kapag nakarinig ako ng mga tagubilin mula sa Panginoon, nasa akin ang aking notebook. Meron akong Biblia dito, tama ba? Muli, ginagamit ko ang mga ito sa aking tahimik na oras. Kasi kung mag-expect ka na makakatanggap ka, meron ka, kailangan mo ng sulatan, di ba? At meron akong mga ito sa mga kategorya. And makinig, kung meron ka lamang isang notebook, iyon ay mabuti. Iyan ay isang magandang simula. Magsimula ng isa. At maaari mong ilagay ang lahat doon, tama? Nandito na rin ang notebook ko ng pasasalamat. Meron akong Biblia, oo. At meron ako nito. Ito ang aking prayer journal. Nandito lahat ng prayers ko. At dumaan ako sa kanila. At nagdadasal ako. At pagkatapos ay nakikinig ako. Naalala ko minsan may kausap ako, si Stanya. Tinatawag niyang anti-loka-loka bag ang ganitong uri ng bag. Sabi niya, anti-loka-loka bag niya to. Paki-explain? Well, totoo naman kung iisipin mo talaga. Tama. Nakukunin ko ito at gusto ko ito sa aking bag sa bag na ito dahil kadalasan ay may mas malaking tote bag ako. Tama? Kaya kapag ako, halimbawa, pumunta sa isang coffee shop, lalabas ako, di ba? Kukunin ko lang ito at ilalagay sa mas malaking bag. And then I'm off, I go right, tapos pumunta ako sa isang coffee shop. O pumunta ako upang sabihin, pumunta kami sa ang lahat ng mga bagay na ito ay dinadala ko sa bakasyon, tama ba? At pinapanatili nito ang aking katinuan. Sumasang-ayon ako, si Stanya right. Kapag nasobrahan ako, kapag hindi ko alam ang gagawin, pupunta ako dito. Pupunta ako sa aking tahimik na espasyo. Nakikinig lang ako sa sinasabi ng Diyos sa akin, Isaiah 30:15. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang banal ng Israel sa pagbabalik sa akin, sa pagpapahinga sa akin, ikaw ay maliligtas, sabi ng Diyos. Makinig. Lahat ng bagay na kasama ng iyong kaligtasan, ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapalaya, ang iyong probisyon, ang iyong kaligtasan, ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan, ang iyong kagalingan, ang lahat na kasama ng iyong kaligtasan, natatanggap mo kapag ikaw ay nagpapahinga sa Diyos. Sa iyong katahimikan at sa iyong pagtitiwala, tinatanggap mo ang kabuuan ng kanyang pagliligtas. Ito ang kapangyarihan ng katahimikan. Mari bang ipakita ang susunod na slide? Simbahan, nais kong hikayatin ka. Kailangan mong, sabi ng lahat, ipaglaban ito. Kailangan mong ipaglaban ang iyong katahimikan. Sabi ng lahat, ischedule ito. Hindi lang kung kailan mo maalala, saka mo gagawin. Paano kapag nagising ka sa umaga, wala kang kakausapin, hindi mo bubuksan ang iyong telepono, hindi ka magbubukas ng anumang uri ng aparato, hindi ba? At pumunta ka sa tahimik na lugar doon, kaagad. Paano naman yun? Schedule ito. Kaya sasabihin mo, alam mo kung ano? Wala naman akong gagawin. Wala akong gagawing trabaho. Hindi ako gagawa ng anumang bagay hanggang sa matapos ang aking tahimik na oras.
hanggang matapos ang aking pananahimik sa Panginoon. At pagkatapos ay maaari mong gawin ang iyong pakikinig na panalangin. Kapag sinabi kong pakikinig, panalangin, ikaw lang ang nagpapatahimik sa sarili mo at nakikinig sa Diyos. Sabihin, Panginoon, kausapin mo ako ngayon din. At bahagi rin yan ay maaari kang magsalita ng mga wika at magsabi, Panginoon, sabihin ang iyong perpektong kalooban sa pamamagitan ng aking bibig ngayon at maaari kang magsalita ng mga wika. Kaya maaari mong gawin ang kombinasyon ng mga bagay na ito kapag umupo ka doon. Padikos, umupo doon ng maraming oras at oras at oras. At hindi mo madadownload ang lahat ng gustong i-download sa iyo ng Panginoon. Ito ang kapangyarihan nito. Sa katahimikan, nagsasalita ang Diyos. Sa katahimikan, gumagaling siya. Na ibinabalik niya, sagot niya. Natanggap mo ba ito ngayon, aking minamahal na simbahan? Maaari ko bang buong paggalang na hilingin sa lahat ng naroroon na tumayo, mangyaring bilang tanda ng paggalang at pagkakaisa sa ating pagtitipon? Kaya kapag sinabi kong katahimikan, hindi tungkol sa pagtulog. Ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Makinig kung narito ka ngayon, kahit na ang karunungan online, at gusto mong i-renew ang iyong relasyon sa Diyos, at gusto mong buhayin ang buhay sa loob mo, at gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, makinig ka kung ikaw iyon na nakapikit ang lahat at nakayuko ang mga ulo mangyaring. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Gagabayan kita sa isang panalangin. Ayan na tayo. Salamat. Salamat sa kanilang kamay. At karunungan online, sundin din ang panalangin ito. At manalangin tayo at tanggapin at buhayin ang Diyos sa iyong buhay ngayon. Sundan mo ako sa panalangin ito. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa iyong anak na si Jesus na mamatay sa krus para sa akin. At sa ikatlong araw na buhay siyang muli. Salamat, Ama, sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ngayon, ipinapahayag ko si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking tagapagligtas. At inialay ko ang buhay ko sa Kanya. Simula ngayon sa pangalan ni Jesus, Amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa paghahayag na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pag-activate sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo sa paggising sa amin mula sa anumang uri ng espiritual na pagkakatulog para sa anumang uri ng espiritual na kawalang sigla. Nangungusap ako sa kaluluwang hindi mapakali, pusong hindi mapakali ngayon, sa kaluluwang tumatakbo, sa kaluluwang nag-aalala, sa kaluluwang nababalisa, sa kaluluwang nasa takot. Nagsasalita ako sa mga isipan na hindi makatulog dahil ang bagyo, ang mga problema, ang mga hamon ay umaagos. Mas malakas kaysa sa iyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan at autoridad ng Panginoon ng Diyos, sinasabi ko sa mga bagay na ito, kapayapaan at tumahimik. Kapayapaan at manahimik. Hayaan ang katahimikan ngayon. Maaari ba nating patayin ang musikang iyon? Hayaan din ang katahimikan. Sa ngayon, balutin mo ang iyong kaluluwa. Balot sa iyong puso.
balutin mo sa isip mo. Simbahan, gusto kong hikayatin ka na tumutok lamang sa presensya ng Diyos ngayon dito. Sa harap mo ngayon din. Siya ay nagsasalita sa iyo. Binibigyan ka niya ng mensahe. Binibigyan ka ng pangako. At nagsasalita ako ng shalom, nagsasalita ako ng kapayapaan sa inyong mga isipan. Binasag ko ang mga pag-aalinlangan na iyon, ang kawalan ng pananampalataya, at sinasabi ko lang, Ama, gusto kong marinig ang iyong boses ngayon. Maglaan lang ng ilang segundo para makinig. Hayaang basagin ng katahimikan ang iyong mga takot, ang iyong pag-aalala, ang iyong pagdududa. Hayaang balutin ka ng katahimikan ng pag-ibig ng Diyos. Maglaan ng oras na ito para sumuko. Isuko ang lahat sa Panginoon at pakinggan ang banayad na tinig. Ipagpatuloy ang pakikinig. Ipagpatuloy mo lang ang pakikinig. Panginoon, ano ang sinasabi mo sa akin? Kaya oo, Panginoon, tunay na Ikaw ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas at gabay. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at kabutihan. Oo, Panginoon, aking Diyos, Ikaw ang aking pag-asa at kaligtasan. Tanggapin mo yan. Ano man ang natanggap mo ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ng kanyang mga pangako. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ng kanyang mga tagumpay. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyong buhay, ang kanyang mga himala. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ang mga solusyon na iyong hinahanap. Ang Diyos ay nagsasalita ng mga bagay na iyon sa iyo ngayon. Sa ngayon. Gusto kong kunin ang oras na ito para sirain ang bawat pagtanggi. Para basagin ang bawat pagtanggi na natanggap mo mula sa bibig ng ibang tao. Sinisira ko ang mga bagay na iyon ngayon sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ako na ang Diyos, ang Ama, ay nagpapagaling sa mga sugat na iyon ngayon sa iyong puso, sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon ay nagsasalita sa akin tungkol sa isang taong nananalangin para sa kanilang paggaling sa maraming taon. At natutunan mong tanggapin ito. You have learned to say, okay na to Lord, basta nakakalakad ako at nagagawa ko yung mga gagawin ko. Hindi sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang isang bagay na higit pa. Gusto kong ibalik ka ng 100%. Sa ngayon, ibinabalik ko ang iyong katawan mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa. 100% walang sakit na matitira in Jesus' name. Alam mo, para sa ilan sa inyo, nararamdaman ko na may ilang kawalan ng pag-asa. Pakiramdam mo ay wala kang ibang pagpipilian pagdating sa pananalapi, pagdating sa mapagkukunan.
At pakiramdam ko ay sinasabi sa iyo ng Panginoon na marami pa akong nakalaan para sa iyo. Meron akong mga tao, mga koneksyon, mga pakikipagsosyo na handa. At hinihintay ka lang nilang tumayo at tumawag. Handa ka ng kumonekta. At sinasalita ko ang paglago sa iyong buhay ngayon sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, ngayon anuman ang aming natanggap mula sa iyo sa sandaling ito ng katahimikan, tinataka namin ang lahat, Panginoong Diyos. Papuri at pasasalamat at sinasabi namin, Panginoon Diyos, sinasabi namin, Amen, Panginoon, sinasabi namin na tinatanggap namin, sinasabi namin, Panginoon, naniniwala kami at sinasabi namin, Panginoon, ito ang tipan sa iyo, ito ang aming kasunduan sa iyo at tinatanggap namin ngayon sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, sa ngayon, ipagpatuloy natin ang papuri at thanksgiving. Sambahin natin ang Panginoon ngayon din sa huling pagkakataon.